Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong mga pagbubulay patungkol sa pananalangin. At noong nakaraang Sunday ay tinalakay po sa atin ni Pastor Doc Ronnie ang tungkol sa kung paano ba manalangin. At ayon dun sa kanyang mensaheng dinala po sa atin, tayo daw ay manalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Pangalawa, manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, palaging manalangin. At yung pang-apat ay manalangin ng mayroong pasasalamat. Hindi kulang ang Biblia sa palagay ko sa mga instructions na ibinigay para magawa natin ng tama ang gawain ito ng pananalangin. Either sa personal na pananalangin or even sa pananalangin ng sama-sama. At gusto ko nga ring maniwala na pinuno ng Diyos ang Biblia ng mga turo at halimbawa tungkol sa pananalangin, mapa Old Testament or New Testament, dahil gusto ng Diyos na ma-enjoy ng kanyang mga anak ang kanyang presensya at ang mga dakilang bagay na kanyang inihanda at inilalaan para sa kanyang mga minamahal. Dahil ang ating goal ay lumago sa pananalangin, kaya sisikapin din natin na patuloy na mapag-aralan kung paano nga ba ang tamang pananalangin at paano tayo kikilos sa ating pananalangin. Huwag tayong masanay nga na ang ating buhay pananalangin ay parang pagtawag lamang sa isang waiter sa restaurant na pagkatapos ibigay ang order ay tapos na ang usapan. Kung baby Christians ay kauna-unawa yon, ibig sabihin kapag kabagong mananampalataya pa lamang ay mauunawaan natin. Ngunit kapag tumatagal na tayo sa pananampalataya, dapat nag-mature din ang ating buhay pananalangin. Ibig sabihin dapat mayroong pag-iiba, mayroong pagbabago. Nagbabagong style ng ating pananalangin. Kung dati ay sa hapagkainan lang tayo nananalangin, nag-improve tayo. Sa mga gatherings, ibang gatherings ay natututo na rin tayong manalangin at lalo tigit sa ating mga personal time with God. At katulad ng isang baby na nagsimula sa pautal-utal na salita hanggang makapagsalita ng tuwid at paglaon ay makapagsalita ng diretso at maayos. Ganoon din po ito sa ating buhay pananalangin. Ang maturity sa panalangin ay maghahatid sa atin sa mas mataas na antas ng karanasan sa Diyos. The more na nag-mature tayo. Ngayong umaga, part 2, actually ang aking mensahe ng mensahe last Sunday. Sumasagot din ito sa tanong na papaano. Ngunit ang diin ng aking mensahe ay paano natin mararanasan ang isang mabisang pananalangin? Paano natin mararanasan ang isang mabisang pananalangin? Hindi lamang paano mananalangin, kundi paano mananalangin ang isang mabisang pananalangin. Lahat tayo ay naghahangad na tugunin ng Diyos ang ating mga inapanalangin, hindi po ba? We desire something as we go to God. At tinahangad natin na sana'y tugunin ng Diyos ang ating mga inahiling. Pagkatapos nating manalangin, binabantayan natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating mga inapanalangin. At inaabangan natin kung tutugon nga ba ang Diyos sa ating mga pinag-pray. Para sa akin yun ay malusog naman na umaasa tayo sa pagtugon ng Diyos sa ating mga inahiling sa Kanya. Tayo ay nag-expect. And that is healthy sa aking palagay. Pero paano ba dapat tayo lumalapit sa Diyos sa ating pananalangin? Either personal or sa mga sama-samang pananalangin. Mahalaga din ba na matutunan natin ang tamang approach kapag dudulog sa Diyos? Hindi ba sa mga taong may mataas na katungkulan, tulad ng presidente ng bansa, mahalaga yung isang maayos at mahusay na approach? Bakit? Dahil hindi naman siya isang ordinary citizen lang sa panahong yun na siya nanunungkulan bilang presidente.
Kaya nagbibigay tayo ng isang mataas sa pagturing at paggalang kapag ka tayo lalapit para i-acknowledge kung sino siya mula sa kanyang kinatatayuan. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating tingnan, bantayan at ayusin bago tayo dumulog sa pananalangin? At paano natin matitiyak na pinapakinggan at tutugunin ng Diyos ang ating pong mga pananalangin? Sa mabisang pananalangin, nais kong tingnan natin ang tatlong area ng ating buhay na dapat nating ayusin. Sa mabisang pananalangin, mayroong tatlong bahagi ng ating buhay na dapat nating tingnan at ayusin. Una ay yung uri ng ating pamumuhay. Please open your Bible sa Santiago chapter 5 verse 16. Santiago chapter 5, talatang 16. Ang sabi po ay ganito, sundan nyo sa inyong mga hawak na Bible. Malaki ang, verse 16, malaki ang nagagawa ng 16b, yung aking simula ng basahin. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay tulad din natin, mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya una na gusto kong tingnan natin ay yung uri ng ating pamumuhay. Dapat ay mayroong matuwid na pamumuhay. Kung babasahin ng mga naunang talhata sa sulat ni Santiago, especially from verse 13 up to verse 16, binibigyan din ni Santiago ang kahalagahan ng panalangin sa tekstong ito. At yung kapangyarihan ng pananalangin. Kaya anumang kalagayan daw, pisikal man yan o espiritual, ang hikayat ni Pablo sa mga tao at mga mananampalataya ay dalhin ito sa pananalangin. At doon, ayon sa sulat niya, makakasumpong tayo ng kaaliwan, makakasumpong tayo ng kagalingan, kalakasan, at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngunit pagdating dito sa ating binasa pong verse 16b, nagbigay si Santiago ng isang mahalagang susi para sa isang makapangyarihan at mabisang pananalangin. Sa NIV version, ganito ang kanyang pagkakasabi. NIV version, the prayer of a righteous person is powerful and effective. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya powerful na, effective pa. Double-double na. Kaya mayroong malaking kalamangan sa pananalangin ang mga taong nasa ganitong kalagayan. Mayroong malaking kalamangan sa pananalangin ang mga taong namumuhay sa matuwid na buhay. Dahil ang kanilang panalangin, according sa sulat ni Santiago na ito, ay powerful and effective. Gusto ba natin ng ganong klase ng pananalangin na powerful and effective? Ito ba yung nagsasabi sa atin na mayroong mga panalangin na walang power at walang effect? So the question is, anong klase ang ating pananalangin? May power ba yan? May effect ba yan? O walang power, walang effect? Ang binibigyan diin ni Santiago sa sulat na ito ay hindi lamang yung mismong panalangin o laman ng panalangin, kung hindi yung kalagayan ng taong nananalangin. Nakita niyo po ba yun sa ating teksto? Ano ang ina-highlight ni Santiago? Hindi lamang yung pananalangin itself, kundi yung kalagayan ng taong nag-pray. Ano ang klaseng kalagayan ang inahanap, ina-require para sa ganong klase ng panalangin mabisa at makapangyarihan? Dapat makita yung matuwid na pamumuhay. Kaya ang uri na kailangan nating marating, uri ng kalagayan na kailangan nating marating at ma-maintain para maging mabisa at makapangyarihan ang ating mga pananalangin ay yung mamuhay o namumuhay tayo ng matuwid sa paningin ng Diyos.
Hindi sa paningin ng tao kasi magkaibang standard ng paningin ng tao sa pagiging matuwid at sa paningin ng Diyos sa pagiging matuwid. Kaya ang bisa din po ng panalangin ay wala sa haba o iksi ng panalangin. Lalo tigit wala rin ito sa anumang mga husay ng mga inasambit na salita. Ang bisa ng panalangin ay nasa klase ng pamumuhay ng isang tao. Nasa klase ng pamumuhay, yung uri ng pamumuhay. Ngayon, sino ba? Ang next question to answer ay, sino ba ang taong tinutukoy ni Santiago dito na matuwid? O sino-sino sila na mga qualified na mga matuwid? Tayong lahat ba ay maituturing na kasama sa binabanggit ni Santiago na taong matuwid? Tayo ba'y kabilang doon? Okay, kung titingnan natin, babalik tayo sa konting doktrina. Kung ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ang ating titingnan bilang mga sumampalataya kay Jesus, ano ang ating doktrina patungkol doon? Tayo ay idiniklara ng matuwid. Kaya sabi ng Roma 8:1, wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Kaya kung sa ating katayuan sa harapan ng Diyos, tayo declared righteous. Ang katuwirang na kay Jesus ay ibinihis sa atin nang tayo ay sumampalataya ng buong puso kay Jesus. Kaya ang ating karapatan at kalayaan na makalapit sa Diyos ay nagmumula lamang doon sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Doon ang gagaling yung ating karapatan at kalayaan na makalapit sa Diyos dahil sa biyayang ibinihis sa atin, yung katuwirang ibinihis sa atin. Dahil kung babalik tayo sa ating orihinal na kalagayan bilang tao, tayo makasalanan, walang anumang mabuting nasa atin na maaaring magbigay ng karapatan para makalapit sa Diyos. Sino tayo para hingin ang panahon ng Diyos at mag-abala para sa atin? Naunawaan niyo po ba na ang presidente hindi mo pwedeng basta-basta abalahin? Kailangan merong appointment time ka sa kanya, magpa-appointment ka sa mga mahalagang tao kasi very precious ang kanilang oras. Lalo pa naman sa ating Diyos, sino tayo para pag-abalahan niya ng kanyang panahon at oras? Sino tayong tao na marumi ayon sa sulat ni Isaias na parang maruming basahan ang mga gawa lamang para bigyan pansin ng Diyos? Sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya nakakalapit lamang tayo ngayon sa Diyos at nakakapagpabalik-balik sa presensya ng Diyos dahil sa ginawa at ibinigay ni Jesus sa atin. Unawaan po ba natin yon? Na kaya tayo nakakalapit ngayon sa Diyos ay hindi dahil sa anumang mga bagay na nasa atin, kundi dahil sa biyayang ibinihis sa atin. Kaya hiwalay sa katuwiran ni Jesus, wala tayong karapatan na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Hiwalay sa katuwirang ibinihis sa atin, wala tayong karapatan. Kaya sa tuwing tayo bumabalik sa presensya ng Diyos, sa pananalangin at pagsamba, huwag natin kalilimutang sumambit palagi ng pasasalamat kay Jesus. Panginoon, salamat na ako'y narito at nakakalapit sa inyo, not because of anything na anumang meron ako sa aking buhay, but because of your grace. Because of your mercy. Because of your love. And sabi ng isang awit, only by your grace. Only by your grace. Ngunit, sa ating pinag-uusapan din ngayon, ang pagiging mabisa at makapangyarihan ng ating panalangin ay hindi lamang nakabase sa ating katayuan, kundi sa ating paglakad at pamumuhay araw-araw. Yun yung papel ng sanctification, yung araw-araw na namumuhay sa kabanalan. Kaya hindi lamang ito tungkol sa katayuan, ang mabisang pananalangin ay naroon din nakasalalay sa papaano mo inapamuhay yung ibinihis sa iyong katuwiran. Araw-araw. Kasi hindi naman nangangahulugan na binihisan na tayo ng katuwiran ni Jesus
ay automatic na matuwid ang lahat ng ating mga pag-iisip at gawa. Araw-araw ay challenge yun. Bakit? Dahil nananatiling nasa katawan pa rin tayong makalaman. Ang sabi ni Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 3 verse 12, ang mga mata o ang mata ng Panginooy nakatuon sa matuwid. Panalangin nila ay malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. I think sa lumang salin na version ito. Ano ang sinasabi ni Pedro? Ang mata ng Panginoon daw nakapokus sa mga taong matuwid, mga taong nagasikap araw-araw na mamuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Pero yung mga taong lantarang gumagawa ng mga bagay na labag sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, ano sabi ng talata? Yung mukha daw ng Diyos, inalihis niya at siya nagngingit-ngit sa puot. Nagngingit-ngit sa galit. Hindi ba ito'y isang paalala sa ating but at the same time warning? Na sa paglapit natin sa Diyos, huwag nating babasta-bastahin ang Diyos. Ngayon, tingnan natin yung isang mahalagang part ng talata din na ating binasa kay Santiago. Dahil meron siyang binanggit na isang tao. Ginamit ni Santiagong halimbawa si Elias. Sino nakakakilala kay Propeta Elias? Kung kayo ay pamilyar sa inyong Biblia, you should know kung sino si Elias. He is one of the well-known prophets sa Old Testament na nakagawa ng mga many miraculous works. Pero ang sabi ni Santiago, tingnan niyo kung paano siya ipinakilala ni Santiago. Sa verse, sabi diyan, sa Santiago tayo, balik tayo sa Santiago. Chapter 5, verse, yan. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. O sabay-sabay nga nating basahin. Si Elias ay taong tulad din natin. Si Elias ay taong tulad din natin. Si Elias ay nakagawa ng maraming accomplishment sa kanyang pagiging propeta at lingkod ng Diyos. Bibigyan ko ng ilang mga halimbawa. Yung kanyang paghamon sa mga propeta ni na Baal at Asherah na pinagsama, 850 in total. Mababasa sa unang hari, chapter 18. Yung pagbuhay sa anak na lalaki ng isang balo, nasa unang hari, chapter 17. Yung panalangin niya na umulan ng apoy para tupukin ang hukbong pinadala ni Haring Ocoseyas, ikalawang hari, chapter 2, verse 10. At yung iba pang mga katulad nito na binanggit din ni Santiago sa ating binasang talata. Idagdag pa natin dyan, yung eksena na siya ay hindi physically namatay, kundi buhay pa siya na kinuha at iniakyat sa langit. Katulad ni Enoch. Ngayon, kung ako at tayo siguro ang magpapakilala sa taong ito kay Elias, matutokso tayong ipakilala siya na extraordinaryong tao. Hindi siya ordinaryong tao. Kung tayo ang magpapakilala, hindi po ba? Sa kanyang mga nagawa, sa kanyang mga accomplishment, kaya nga pag merong mga self-proclaiming na mga manggagamot siya, nagpapakilala sila na si Kaemong, nawaan nyo, nagbibigay sila ng titulo sa kanilang sarili para i-highlight na sila is something na special and great. Pero sabi ni Santiago, hindi. Si Elias ay taong tulad din natin. Anong ibig sabihin noon? In short, hindi siya naiiba sa bawat isa sa atin. Wala siyang anumang iniangat sa sino man sa atin sa pagiging tao. Ano man ang kanyang accomplishment o narating, siya ay tao pa rin katulad natin. Meaning, isang taong may kalakasan at may kahinaan. Hindi siya isang Superman.
Kung paano tulad natin tayo natutukso at nasusubok, ganoon din si Elias. Dumating din siya sa mga panahon na siya'y natukso, nasubok. And there are times na siya'y sobrang frustrate, nagbalak siyang lumayo at nagtampo sa Diyos. May mga panahon na nakaranas si Elias ng ganoon. Dinalaw siya ng matinding takot. At lalo na nang mabalitaan niyang siya'y balak ipapatay ni Reyna Jezebel. Kaya hindi siya perfect at super strong na tao. Isa rin siyang mahina na katulad ng bawat isa sa atin po na narito. Ngunit nakagawa ng mga extraordinary. Naman po ba natin yon? Nakagawa siya ng mga extraordinary na mga accomplishment. Kaya ang mamuhay ng matuwid ay hindi nangangahulugan na maging perfect. Bagaman yun ang ating goal sa buhay na ito. Kundi, mayroong pagsisikap bawat araw na makasunod sa kalooban ng Diyos at kung mabigo at magkamali man, ay matapat ding nagsisisit na nanunumbalik sa Diyos. Nagtataka ba tayo minsan kung bakit parang walang nangyayari sa ating mga pananalangin? Ang sabi sa Kawikaan chapter 15 verse 8, ang handog ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Nangangahulugan ito na hindi mo kailangan magkaroon ng mataas na posisyon sa simbahan, hindi mo kailangang napakahusay, bumigkas ng mga salita, o maging parang makata, hindi rin kailangan palagi kang nasa simbahan para magkabisa ang iyong panalangin. Kasi yung mga ibang mga reliyon, mga Hinduismo, Buddha, dapat sila'y nasa templo. At merong kailangang certain na bilang ng panalangin na paulit-ulit na mabanggit. Ganon din yan sa pinanggalingan nating grupo sa marami na kailangang ma-memorize. Hindi ganon ang ibig sabihin ng pagiging mabisa. Ang kailangan ay bantayan natin kung paano tayo mamuhay na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Sinabi pa dyan sa ating talatang binasa, mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halamang iyon. Ito pa ang isa. Ang mga taong namumuhay din lang na matuwid ang may kakayanang manalangin ng taimtim. Would you agree with that statement? Na ang mga taong namumuhay din lamang ng matuwid ang may kakayanang makapanalangin ng taimtim. Why? Dahil ang mga seryoso, ang magseryoso sa panalangin ay magagawa lamang ng mga taong seryoso na sumunod sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko. Ang magseryoso sa panalangin ng mataimtim na pananalangin ay magagawa lamang ng mga taong seryoso sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagbibigay lugod sa Diyos. Ang mga hindi seryoso sa pagsunod sa Diyos, magaling lamang humingi. Pero yung inahingi ng Diyos sa kanila, hindi nila maibigay. Kaya hindi ang ating panalangin at listahan ng ating mga inapag-pray ang problema, kundi ang ating pamumuhay. Inahingi ng Diyos na tayo mamuhay ayon sa kanyang katwiran, kabanalan at kalooban. Nagagawa ba natin yon? Naibibigay ba natin yon? We are so good in asking from God, but we fail pagdating naman sa mga bagay na inahingi ng Diyos sa atin. Awit 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diring ginitong Panginoon. Kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, hindi ako diringgin nitong Panginoon. Kaya huwag tayong magtataka kung tila walang sinasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kung tayo naman ay patuloy na namumuhay ng liko ayon sa katuwiran at kabanalan ng Diyos.
Isa pang huling talata sa puntong ito ay yung Isaiah 59 verse 2. Chapter 1 verse 2 and 2. Si Yahweh ay laging malakas, Isaiah 59 verse 1 and 2. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglayo ninyo. Napaka-simple nung talata para maunawaan. I don't need to elaborate more. Naunawaan po ba natin, napakasimple ng inapahiwatig ng talatang ito. Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi naman literal na nangangahulugan ang Diyos ay bingi at hindi naririnig ang ating mga panalangin. Kaya sabi nga sa impronto ng talata, hindi siya bingi. Kaya naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin, ngunit may mga panahong sinasadya niyang hindi pakinggan ang ating mga panalangin kung tayo nasa likong pamumuhay. Yun ang inasabi ng ating talata. Ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. So evaluate natin ang ating pamumuhay. Yan ang una sa listahan na dapat nating i-check kung gusto natin na maranasan ng isang mabisang pananalangin. Pangalawa, na dapat nating i-check ay yung antas ng ating pananampalataya. Sabi ng Biblia, manalangin ng may pananampalataya. Sa Marcos chapter 11 verse 22. Marcos 11 verse 22. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig sa mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kung hindi man lahat, majority I think ng mga tao, ang alam tungkol sa panalangin ay paghingi sa Diyos. Pero sa atin na mga Kristiyano, ang pananalangin hindi lamang tungkol sa paghingi, it's about faith. Prayer is about faith. Ito'y paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananalig sa Diyos. Ang panalangin ay nagpapakita ng ating pag-asa at pagdepende sa Diyos. Idinudulog natin sa Diyos ang isang bagay sa dalawang pangunahing dahilan. Bakit tayo nag-pray at nagadulog ng anumang mga bagay sa Diyos? Dalawang dahilan lang ang pwede nating makita. Either wala sa iyo ang bagay na yon, pangalawa, either hindi mo kayang gawin ang bagay na yun sa iyong sarili. Kaya mo inadulog sa Diyos. Either wala sa iyo ang bagay na yon, o hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. At dito pumapasok ang kalagahan ng panalangin may pananampalataya. Ang panalangin may pananampalataya nagpapaalala sa atin ng at least 3 bagay. Una, sabi ng talata natin, walang bagay na mahirap o imposible sa Diyos kung Kanyang nanaisin. Hindi ba yun ang ina-proclaim ng ating talatang binasa? Sa isang taong may pananampalataya, walang bagay na mahirap o imposible sa Diyos kung Kanyang nanaisin. Gusto kong linawin na hindi ito nagbibigay ng garantiya naman na lahat ng ating ipinapanalangin ay ibibigay ng Diyos o papangyarihin ng Diyos. Bagaman kaya ng Diyos ay ibigay ang lahat. Kailangan nating balikan yung mensahe last Sunday na manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. To balance, Ngunit, kung gusto nating makita at makaranas ng something great from God according to His will, kailangan nating i-level up ang ating pananampalataya. Kailangan nating i-level up ang ating
uri ng pananalangin na hindi, sabi doon, sa verse nating binasa, na hindi siya nag-aalinlangan. Yun ang keyword. Na hindi siya nag-aalinlangan. Ngayon, kailan ba masasabing nag-aalinlangan na tayo? Ganito naman ang pahayag ni Santiago patungkol doon. Santiago chapter 1 verse 6. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ngayon, i-compare natin yun sa sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus kanina, anuman ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayong natanggap ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Pero ang sabi dito sa binasa natin kay Santiago, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang kanyang gusto. So nasaan ang contradiction? Naroon sa pabago-bago ang isip at di alam talaga ang ibig. Yun ay palatandaan daw ng mga taong walang tunay o kinakapos sa pananampalataya. Yung pabago-bago ng isip at hindi malaman kung ano talagang ibig. Ito yung mga taong hindi pa nila alam at naiintindihan ng malinaw ang mga turo sa Biblia. Ito yung mga taong hindi pa nila ganap na mapanghawakan ng mga pangako ng Diyos. Ito yung mga taong hindi pa ganap na kumbinsido sa kayang gawin ng Diyos. Kaya ang pinipili pa rin nila ay kung ano lamang ang sa tingin nilang pabor sa kanila. At ang kanilang inapag-pray ay yung mga bagay na attainable at reachable ayon sa kanilang kakayanan at abilidad. Hindi nila kayang magtiyaga sa panalangin at magseryoso sa panalangin kahit sa mga bagay na beyond their personal ability. Kaya yung pabago-bago ang isip at di talaga alam ang kung ano ang kanilang tunay na ibig sa buhay. Yan ay makikita lamang natin sa mga taong unfamiliar sa kalooban ng Diyos. If you are familiar sa kung ano ang kalooban ng Diyos, you should know kung ano ang dapat mong apag-pray. Naunawaan po ba natin yon? Na kung familiar tayo sa kalooban ng Diyos, you should know what to pray. Pangalawa, patungkol doon sa panalangin may pananampalataya, nasa kapangyarihan at kapahintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari. Sabi doon, ito'y gagawin ng Diyos. Kaya ang panalangin may pananampalataya, ang siya din lamang makatatanggap ng security mula sa Diyos. Inasecure tayo ng panalangin may pananampalataya na huwag mabahala o mag-alala sa anumang mga bagay. Di ba yun ang mensahe nung last Sunday, yung kay Layden? Hindi tayo mag-aalala dahil nananalig tayong mabuti ang Diyos at hindi niya tayo ipapahamak. Kaya ano ang gamot sa pag-aalala at kabalisahan? Manampalataya sa Diyos na makagagawa ng mga bagay na higit sa kaya nating isipin at hilingin. Kaya ang ganitong mga tao din lang ang may kakayanang maghintay. Kahit minsan nagpapakatagal ang pagtugon ng Diyos dahil nananalig sila sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Kaya yung mga taong makapaghihintay lamang ay yung mga taong merong pananampalataya lamang sa Diyos. Naunawaan po ba natin yung kasi nagatiwala sila, hindi lamang sa kayang gawin ng Diyos, nagatiwala sila sa karakter ng Diyos. Na He is a faithful God, He is a good God. Alam niya kung anong kanyang ginagawa. Kung bakit hindi pa inatugon ng Diyos ang aking inapanalangin, God knows the best. Amen?
Posible naman pala yun mga kapatid na kahit hindi pa inatugon ng Diyos ang ating mga inapag-pray, ay relax lang tayo at hindi nag-worry. O sabihin sa katawi, bawas-bawasan ng pag-aalala. Dagdagan ng pananampalataya. Kaya ang panalangin may pananampalataya nag-aakay sa ating pumanatag sa Diyos. Kung nag-pray ka, and yet puno ka pa rin ng takot at pangamba, marahil ang problema hindi sa iyong pananalangin, kundi kinakapos ka ng pananalig sa Diyos. Kung ibigay ng Diyos ang ating kahilingan, magpasalamat tayo. At kung hindi naman ipagkaloob ng Diyos, magpasalamat pa rin tayo. Dahil ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, ang attitude ay ganito, hindi nabaling hindi natugon ng aking panalangin, kung ang natupad naman ay ang kalooban ng Diyos. Amen pa rin. Praise the Lord pa rin. Kaya ba natin yon? O hindi nga. Kahit hindi tinugon ng Diyos ang inapag-pray, pero ang nangyari ang kanyang kalooban, amen, praise the Lord pa rin. Yun ang mahalagang attitude. Ang pangatlo, sa panalangin may pananampalataya, masusubok kung hanggang saan ang kaya nating pagtiwalaan ng Diyos. Anuman ang hingin nyo sa panalangin, hindi ba yung salitang anuman ay nagpapahiwatig na walang limitation. Yan ay totoo lalo kapag tayo nasa panahon nga ng paghihintay sa pananalangin. Kapag nagpapakatagal ang ating inapanalangin, sa panahong iyon ng pananalangin, lalong nasusubok, nasusukat, at nahahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Handa ka bang maghintay o titigil ka ng umasa at magtiwala sa Diyos? Hindi ba sa ganoong pagtanaw, ang paghinto natin sa panalangin ay maaaring mga hulugan na tumigil na rin tayong umasa at magtiwala sa Diyos? The moment you stop in praying, maaaring nangangahulugan yon na tumigil ka ng maniwala sa Diyos. Sana'y hindi tayo umabot doon. Sino mang lubos na naniniwala sa Diyos at sa kanyang magagawa, ang siya din lamang hindi magsasawang manalangin. Kaya ang susi mga kapatid ay ito, dagdagan mo ang pagkakilala mo sa Diyos. The more you know God, the more nanalaki ang pag-asa at tiwala mo sa Kanya. Kaya hindi po pwedeng hindi natin ina-partner ng pananalangin ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Kasi kailangan natin umangat sa pagkilala sa Diyos para umangat ang ating pananampalataya, umaangat din ang ating pananalangin. Kaya malibang magkaroon ng malinaw na pagtitiyak ang Diyos, na itigil natin ang ating panalangin dahil hindi niya kalooban yon, ititigil na nga natin yon. Dahil kahit yung pagtiyak sa kalooban ng Diyos o hindi ang ating inapanalangin, yun ay matatanggap din lamang ng mga taong may tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya na kababatid, kung ang isang bagay ay kalooban ba ng Diyos o hindi na. Mababatid niyo po yun sa panahon ng inyong pananalangin as it goes. Ang Diyos din ang magapahayag. Kaya kapag gumagawa na tayo ng ating mga sariling mga pasya, hakbang, nang walang malinaw na katiyakan kung yun ay kalooban ng Diyos, palatandaan nyo na ikay naiinip na. Inunahan mo na ang Diyos. Halimbawa, inapag-pray mo na magkaroon ka ng Kristiyanong pamilya balang araw, ngunit hindi ka nakaantay, pumatol ka sa hindi mananampalataya. Hindi ba yun palatandaan ng kakulangan ng pananampalataya? Ang sinabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and those things shall be added unto you. Ay pinangalawa mo siya. Inuna mo ang mga things, and then God. Then don't expect something from God na ipaprioritize ka din niya.
Only by grace kung tayo patuloy na nakakasurvive man. By His grace. Kaya yung pagkainip, palatandaan niya ng kawalang pananampalataya. Walang saysay kung gayon ang ating pananalangin kung nag-aalinlangan naman tayo sa kakayanan ng Diyos na tumugon sa ating panalangin. Kahit kayang ibigay po ng Diyos ang ating mga inapanalangin, kapatid, walang katungkulan ang Diyos na patunayan ang kanyang sarili sa atin. Wala. Hindi niya katungkulang magpatunay ng kanyang sarili dahil walang bagay na imposible sa kanya. Kung hindi man ibigay ng Diyos ang isang bagay na ating inapag-pray, hindi yun nangangahulugan na mahina ang ating Diyos. Maaring hindi ka pa ready doon. Alam ng Diyos ang makakabuti para sa iyo. Hindi ibibigay ng Diyos ang isang bagay na hindi mo pa kayang i-handle kahit pawarin yun ay kalooban niya para sa iyo. Naunawaan po ba natin? May mga bagay na kalooban ng Diyos na ibigay sa atin. Pero bakit hindi pa natin natatanggap? Dahil hindi pa ready ikaw. Your faith is not enough to handle that. Kaya ang sukat ng ating pananampalataya ang magdidikta din, mga kapatid, kung hanggang saan ang pwede nating matanggap, masaksihan at maranasan mula sa Diyos. So maaring ang kailangan nating ipag-pray din ngayon, Lord, increase my faith. At mag-start naman yon sa ating personal discipline by studying His Word. Pangatlo at panghuli, na dapat nating i-check. Ano nga yung una? Dapat nating i-check yung uri ng ating pamumuhay. Pangalawa, yung antas ng ating pananampalataya. At pangatlo, yung attitude natin sa paglapit sa Diyos. Attitude check, praise the Lord. Ang sabi ay manalangin ng may pagpapakumbaba. Ikalawang Kronika chapter 7 verse 14. Sabi ng Diyos, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Sa inyong Bible, guhitan niyo yun. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Isang pangako ang binitawan ng Diyos sa talatang ito. Ang sabi doon, sa sandaling, kaya merong inahintay ang Diyos, merong inahanap, merong gustong makita, na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, etc. Sa dulo ang sabi, diringgin ko sila. Ito po ay tugon ng Diyos sa panalangin ni Haring Solomon sa chapter 6 niya ang ikalawang kronika. Kasi ang ikalawang kronika ay panalangin ni Solomon. At sabi doon sa kanyang panalangin, kung sakali pong ang bayan mo ay magkasala, tumalikod sa etc. Pero dumating sa puntong mariela sila'y mali, bumalik sa iyo at magsisit manalangin, dinggin nyo naman po sila. Yun ang request ni Solomon. At ito ang tugon ng Diyos sa panalangin ni Solomon. Ibibigay ng Diyos ang kanilang inahingi. Patatawarin sila, diringgin sila, ibabalik ang nawala sa kanila. Handa ang Diyos na igawad ang lahat ng iyon sa kondisyong inahanap. Hindi ba nagbigay ang Diyos ang kondisyon? Ano yung mga kondisyon? Magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Pero kapansin-pansin, nasa una, sa listahan na inahingi, ay yung magpakumbaba. Magpakumbaba. Marami sa atin uhaw na uhaw sa pagtugon ng Diyos. Pero isang mahalagang area ng ating buhay ang dapat nating pakatiyakin every time na tayo nalapit pala sa Diyos. That is our attitude in humility. Sinabi natin kanina, sa isang mabisang panalangin, kailangan nating iangat ang antas ng ating pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Pero dito sa pangatlo,
iba. Kailangan nating ibaba ang ating sarili. Kailangan nating turuan ang ating sariling magpakababa sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kikilalanin natin tayo walang kakayanan. Kikilalanin natin ang ating kahinaan, ang ating kakulangan, at ang ating mga kasalanan. Bagaman tayo kabilang sa sambahayan ng Diyos, binihisan ng katuwiran ng Diyos, at merong pananampalataya, hindi naman ito nangangahulugan, mga kapatid, na basta na lamang ihuhulog ng Diyos ang lahat ng biyaya at pagpapala sa atin. Meron pang isang mahalagang ere ng ating buhay na kailangan nating matiyak at maiayos. Dahil kabilang na tayo sa kanyang sambahayan, nag-a-apply na ngayon sa atin ang kondisyon na ito. Kung ang aking bayan ay magpapakumbaba. Ang kondisyong inahingi ng Diyos ay pagpapakumbaba sa ating lahat na lumalapit sa Kanya. Kaya ang pagpapakumbaba ay isang susi para makatanggap tayo ng biyayang kailangan natin. Whatever it is. Yan man ay pagpapalang material o espiritual, kapatawaran, kagalingan, kasaganaan, kaaliwan, kapayapaan, whatever it is. Anuman, matatanggap natin yan, pero kailangan natin ng right attitude. Sabi ni Santiago chapter 4 verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya sino ang mayroong maaasahang tulong? Yung mga taong mapagpakumbaba. Merong something na pwedeng asahan sa Diyos. Pero yung mga palalo daw, wala. Kaya ang pagtulong ng Diyos ay available sa lahat na mayroong mapagpakumbabang attitude sa Diyos. Magkaiba po yung lumapit sa Diyos with full confidence dahil yun ay larawan ng pananampalataya. At yung lumapit naman sa Diyos nang merong mataas sa pagtingin sa kanyang sarili, magkaiba yon. Yung lumapit ng may full confidence, kasi yung buong-buo ka naniniwala sa kakayanan ng Diyos, at yung lumapit sa Diyos ng merong mataas na pagtingin sa kanyang sarili. The best example na pwede nating tingnan ay yung ginamit na illustration ni Jesus sa Lucas chapter 18 verse 10. Please open your Bible kung meron kayong Bible. Lucas 18 verse 10 ay ganito ang sinasabi. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Kaya ang purpose nila sa pagpasok, manalangin. Ang isa ay Pariseo, ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Very honest, kanyang ikapo. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. At sinasabi ang ganito, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas sa ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Inaakala noong Pariseo na dahil sa kanyang pagiging nakakahigit sa mga bagay na meron siya at nagawa niya, mas mabuti siya sa kanyang mga accomplishment, talagang kahanga-hanga siya,
Sa kanyang katapatan sa pag-iikapo, talagang kahanga. At siya'y nag-aayunin ng 2 times a week. Abay, wala yata-yatang nakakagawa sa atin nun. Ay kalulugdan na siya at pakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Ngayon, kung totoo yung inasabi tungkol sa Pariseyo, sa kanyang mga ginagawa, talagang kahanga-hanga yun. Naunawaan po ba natin na kung totoo yung pagpapakilala ng Pariseyo sa kanyang sarili, ay talagang kahanga-hanga yun. At baka sino man sa atin ay hindi pa mahigitan yung paraan ng kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. Pwede talaga siyang maging modelo pagdating sa mga bagay na yon. Pero nasaan ang palya? Saan siya pumalya? Saan niyo makikita ang palya? Okay na sana, dinagdagan ng yabang. O naman niyo po, okay na eh. Okay na. Saan pumalya? Dinagdagan ng yabang. Okay, sabi mo sa katabi mo, huwag adagdagan ng yabang, nawawalan ng kabuluhan ng lahat. Kaya kahit pag-gaano karami ang makitang magagandang bagay sa atin, kapag sinamahan mo ng yabang, nawawalan na din ng saysay. Ano po? Hindi ba kapag masyadong malaki na ang yabang sa katawan, kahit pa totoo ang ibang inasabi, ang hirap mo na din ganap na paniwalaan at pagtiwalaan yung taong yon. Pag yung may kasamang yabang, parang sumama-sama, magsama-sama doon. Ngayon, ano ang kaibahan ng publikano? Aminado ang taong ito sa kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Wala siyang anumang pwedeng maipagmalaki. Siya'y makasalanan. Aminado siya na nabigo niya ang Diyos. Hindi siya karapat-dapat. Kaya nag-isa lamang ang bukod-tangi inahingi niya. Kahabagan ng Diyos. Kahabagan ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang lalaking ito, yung publikano, ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, yung Pariseyo. Hindi ko po alam sa inyo mga kapatid. Pero hindi ba mas malaking achievement yung pagkatapos nating dumulog sa Diyos ay sabihan tayong ang lalaking ito, ang babaeng ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ang ibig bang sabihin ng sinabi ni Jesus ay dininig ng Diyos ang panalangin ng publikano? Yung bang ibig sabihin nun? Na sabi ni Jesus, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ang ibig bang sabihin nun ay pinakinggan ng Diyos at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin? Yun ang ibig sabihin nun. Dininig ng Diyos ang panalangin ng publikano. Hindi dahil mabuting tao siya. Hindi dahil marami siyang mabuting nagawa. Hindi dahil nag-aikapo siya. Hindi dahil nag-aayuno siya ng 2 beses isang linggo. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Idinugtong pa nga ni Jesus ang sino mang nagpapakataas sa ibababa at ang nagpapakababa naman ay itataas. Pinapatunayan lamang nito na sa Diyos, ang pagpapakababa ay isang mahalagang elemento kung gusto nating i-please ang Diyos at makuha ang pabor ng Diyos. Kumbaga sa tao, kung gusto mong makuha ang kiliti, ito yon. Kung gusto mong mapasaya, ito yon. Hindi sa mga bagay na anumang ipapakita natin o maihahandog natin, kundi sa attitude ng ating pagharap sa Diyos. Kaya kung hindi tayo magiging maingat na bantayan ang ating puso, huwag mapagharian ng yabang, baka sa huli, mabigo pa rin tayong lumalapit sa Diyos. Hindi ba yung Pariseyo, kung babalikan natin yung unang punto at ikalawang punto, parang nasa kanya yon? Ikita niyo po, yung unang punto, uri ng pamumuhay, at yung antas ng pananampalataya, parang nasa kanya. Pero nag-fail siya sa pangatlo.
Ganon din sa atin. Maaring naroon na tayo, umuokay na tayo sa una, sa pangalawa, pero maging mapagbantay tayo sa ating puso. Baka tayo tinutubuan na ng yabang. Attitude really matters pagdating sa paglapit sa Diyos. Sabi ni Jesus sa Mateo 6:5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Kaya para sa Diyos, hindi niya kinalulugdan ang mga taong mapagpaimbabaw. Puno ng pandaraya at mataas sa pagtingin sa kanilang sarili. Ang totoo sa Biblia, ito i-describe na isa sa 7 na pinaka ayaw ng Diyos, yung pagiging palalo sa Kawikaan chapter 6 verse 16. Ang kinamumuhian ni Yahweh 7 bagay. Mga bagay na ang kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, unang-una sa listahan. Kasinungalingan, pangalawa. Nakita nyo sa Bible. Unang-una, kapalaluan. Kaya kung mayroong mang magiging malaking hadlang, bakit hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin? Marahil may kaugnayan din ito sa atin pong attitude sa Diyos. Kaya anong klaseng attitude ang nakikita ba sa atin sa tuwing tayo lumalapit sa Diyos? Ano ang ating inaharap sa Diyos? Ano ang ating ipinagmamalaki sa Diyos? Hindi dapat ang ating mga nagawa. Dapat ang patuloy na nagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya dun sa isang pattern ng pananalangin, kung susundan yung pattern ng panalangin na ACTS, na acronym ACTS, nagsisimula sa A, adoration. Ibig sabihin, mag-uumpisa ka sa pananalangin mo, acknowledging who is God. Who is God. Okay. Sa aking pananalangin, gusto kong tapusin ng ganito. Madalas nating tinatapos ang panalangin sa pagsasabi ng, in Jesus' name, Amen. Hindi ba? Lahat tayo, in Jesus' name, Amen. Bakit ba natin tinatapos sa ganoong kataga? Dahil yung in Jesus' name ay nagpapahiwatig ng ating pagkilala kung sino si Jesus. Naniniwala tayo na ang ating panalangin ay nagkakaroon lamang ng bisa kung ito'y nakadugtong sa panalangin kay Jesus. Yan ang unang ibig sabihin nun. In Jesus' name, na ito'y may bisa lamang kung idinudulog natin sa pangalan ni Jesus. At pangalawa, nagpapakita yun ng ating pag-acknowledge na wala tayong access sa langit, hiwalay kay Jesus. Ngayon, anong ibig sabihin naman ng Amen? Sa kanyang literal na kahulugan sa Tagalog, ang ibig sabihin ay mangyari nawa. Mangyari nawa. Kaya na expression of faith din. Kaya yung in Jesus' name ay parehong expression ng ating pananalig sa Diyos at pagkilala sa kakayanan ng Diyos. Pero kung mahalaga ang dulo ng ating panalangin, hindi ba't mas lalong mahalaga ang pag-uumpisa ng panalangin dahil walang dulo kung walang umpisa. At yan ang itinuturo ng ating mensahe ngayong umaga. Kahit gaano pa magpakahabang ating panalangin, kahit pa gaano karaming salitang ating masambit, kahit pasamahan ng natin ang pag-aayuno ang ating pananalangin, kahit makailang beses nating sabihin ng ending praise na in Jesus' name, nawawalan din ng saysay ang lahat ng yan ng pagpapagal. Kung nag-umpisa ka naman na mali ang intensyon, mali ang motibo, mali ang hangarin, at merong maling pamumuhay. Naunawaan po natin. Talagang magiging powerless ang ating pananalangin. Magiging parang hindi, sabi nila, hindi nakakarating sa taas hanggang bubong lamang. Marahil yun ang dahilan. Hanapin mo sa tatlong yon. Hindi ang ating panalangin mismo ang problema ay sa taong nananalangin. Sa pagharap sa Diyos. Kaya minsan sapat na yung kaunting salita. Hatayaang ang puso natin, ang pusang umusal,
ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Katulad ng sinabi ni Jesus, sa panalangin niyo huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat ang akala nila ay pakikinggan din sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Tiyakin po natin mga kapatid kung paano tayo dapat lumapit sa Diyos. Alin sa tatlo na nabanggit ang dapat mong ayusin at tiyakin sa iyong pananalangin? Ang uri ba ng iyong pamumuhay? Ang antas ng iyong pananampalataya? O ang attitude mo sa paglapit sa Diyos? Tulungan nawa tayo ng Diyos na from this moment on, mai-correct natin ang dapat nating mai-correct sa ating buhay pananalangin.